yun guys, since naka-launch ng ating Mitsubishi X-Force, ang bagong model ni Mitsubishi, ayan, open for reservation na po si Mitsubishi X-Force. And once po nag-reserve kayo from July 5 to July 7, makakapag-avail po kayo ng exclusive freebies na Apple Watch, additional cash discount, and Mitsubishi jacket. So, exclusive lang po yun para sa mga client na nag-reserve from July 5 to July 7. And available for test drive na rin po ang mga unit namin dito. So, meron tayong test drive unit na X-Force GT. Ayan. And since nandito na rin tayo and pinakita ko na rin sa inyo si X-Force, i-highlight ko na rin kung ano ba yung looks niya. So, ayan, naka T-shape design with LED. So, LED na yung lahat ng lights niya. And kakaiba and unique yung design talaga ni X-Force. So, bukod sa bagong model siya ni Mitsubishi, is kakaiba rin siya and bago rin siya sa paningin dito sa Pilipinas. Ito yung front grille niya. So, napaka-neat and sporty looks ni X-Force. Naman dito sa mugs niya, ayan, naka two-tone. Naka two-tone na yung mugs niya. 18-inch two-tone alloy wheels tayo for X-Force. So, si X-Force is equipped siya ng KOS o Keyless Operating System. So, yung Keyless Operating System, hindi mo na kailangan pindutin sa control ng remote or sa control ng susi para i-on or i-off si X-Force. So, basta within 70 cm yung layo nyo, pwedeng-pwede mo na siyang pindutin dito and mag-open na yung sasakyan. So, pakita ko sa inyo. Ay, nasa loob pala yung susi. So, ayan, since naka-on siya, i-off lang natin si X-Force. So, once ino-off na siya, naka-automatic fold na tong side mirror. So, i-on naman natin siya. So, hindi ko na yun pinindot sa susi. So, pwedeng-pwede na siyang buksan kahit hindi mo nagamitan ng susi, basta nasa iyo yung susi mismo. Dito sa X-Force, ang unit niya is naka-two-tone na siya. Kung mapapansin nyo, black yung roof niya. Ayan, so hanggang dito. Ayan, para naman sa available colors ni X-Force, ayan, nandito na sa screen para may reference kayo or kung anong prefer nyong kulay ni X-Force. So, ayan. So, since guys, nakita na natin yung exterior ni X-Force, so iikutan lang natin siya. Ayan. Para makita ng buo kung ano ba yung itsura ni X-Force. So, yun guys, nandito na tayo sa loob ni X-Force and syempre, papakita ko sa inyo yung highlight niya. So, dapat exterior ang maganda kay X-Force, dapat pati yung interior niya. So, kung ano-ano ba yung meron sa interior niya and kung ano ba ang ipagmamalaki ni X-Force. So, guys, ito. So, nandito na ako sa loob. Syempre, ang unang-una yung steering wheel. And at the same time, itong infotainment. So, ikot ko na tong camera para mas madali nyong makita yung loob ni X-Force. So, ayan, para sa steering wheel, ayan, naka 3-spoke leather wrap itong steering wheel ni X-Force. And at the same time, meron na rin siyang audio control dito and yung voice command. So, syempre, dito naman sa meter cluster ni X-Force, naka-digital type na rin siya.
Ayan, so para kang nasa computer. So, sobrang ganda niya sa actual. And syempre, dito naman sa side panel, sa driver side, ayan, meron siyang design nito. So, hindi ko alam kung na-emphasize ba siya dito sa video, pero sa personal, ang ganda niya tignan. Nakaka-premium looks yung design niya. So, ito naman yung door handle niya. Ayan, so, parang silver accent to, and ayan. At the same time, ito, ayan, naka-silver accent din. So, bumagay siya dun sa black and silver. So, dito naman sa control niya, ayan, meron na tayong control dito ng central lock, windows, and yung side mirror. So, ito yung control for side mirror. Ayan. So, naka-soft pad na rin tong sa driver side. And syempre, itong infotainment na bago kay Mitsubishi. Ayan. So, ito yung kauna-unahang model or unit niya dito sa Pilipinas na meron siyang ganitong infotainment na extended siya hanggang dito sa steering wheel. So, ayan. Ganyan yung pinaka-actual niya. So, ang ganda niya sa personal. Parang sobrang laking monitor. Na parang kahit nasa sasakyan ka lang pero parang kang nasa sinihan. Doon sa pinaparamdam ni X-Force. So, ayan, dito naman sa infotainment natin. Syempre, hindi lang siya basta-basta infotainment. Ayan. So, dito, meron tayong Android and Apple CarPlay. So, ito na dito. Pag pinindot nyo siya, nandito yung guide kung paano ba natin i-connect yung Android CarPlay natin. And para naman dito sa Apple CarPlay, ganun din. So, ito, audio source. Ayan. So, kung saan nanggagaling yung sounds nyo. And phone. So, makikita natin kung sino yung mga connected dito. And ito yung multimeter. So, naka-display dito kung ano yung nasa meter cluster natin. So, para mas visible yung kung ano ba yung meron sa unit natin. So, balik tayo. Naman sa wallpaper, so mamimili kayo kung anong wallpaper yung gusto nyo. So, meron din tayong settings dito. Ayan, camera, ganyan. So, itong infotainment is para na rin tong cellphone. Pwede kayong maglagay ng wallpaper na gusto nyo. So, ayan. Punta naman tayo dito sa, ayan, may USB photos. So, ayun nga, pwede kayong mag-download ng photos nyo via USB. And vehicle information, meron din yan. So, ayan. So, yun yung nakalagay sa vehicle information. Ayan. Inisa-isa ko na to para kahit online, ganyan, nasa abroad kayo, nasa malayo, hindi nyo makita ng actual si X-Force. Ito po, may reference na kayo yan. Air condition, drive mode. So, meron tayong drive mode na 4 kay X-Force. Ayun yung normal, wet, gravel, and mud. So, ayan. Pwede yun yung ilagay kung ano yung drive mode na gusto nyo kay X-Force. Or depende doon sa location kung ano ba yung location nyo. Kung wet ba, kung gravel. So, ayan. Pwede namang normal kung nasa city driving lang kayo. So, syempre sa maintenance, ayan. Makikita rin dito kung ano yung mga i-maintain or kailangan ng i-maintenance dito sa kay X-Force. Para dito naman sa audio, ayan, dito naman sa aircon ni X-Force, ayan, naka Nano X. So, ayan, merong equipped na ng Nano X ang air condition ni X-Force. And at the same time, ayan, naka-digital type na siya. Hindi na siya yung pang old school na knob type na aircon control. So, meron din ditong USB port and Type-C. So, para sa mga Type-C yan. So, meron na tayo. And so, ganito yung susi ni X-Force. So, ganyan yung susi niya. And, ayan. So, pwede niyong ilagay yun dyan. And, ito yung start and stop engine. So, push start naman to si X-Force. So, paano
pag ano ng push start, tatapak lang tayo sa brake and then start the engine. So, ayun, gagana na po siya. And, ito, ang transmission niya, naka-CVT transmission, automatic CVT. So, ito yung drive mode and then meron din tayong electronic parking brake with auto hold. Syempre, meron din tayong ton dito kay X-Force. So, kung gusto natin ng additional torque. So, ayan. Meron din tayong 2 cup holder dito. And, syempre, ito yung armrest with soft pad and with console box. So, 4 na bottle ang kasya dyan. So, ito, hindi pa to naka-leather seat since itong variant na to is GLS variant. So, naka-GLS tong X-Force na to. So, kahit hindi siya naka-leather seat, ayan, ganyan yung pinaka-design niya. So, meron siyang design na black and gray and ang ganda ng quality. So, kahit fabric siya, high quality fabric yung gamit sa kanya. So, ito naman yung looks ng X-Force sa passenger side. So, ayan, para naman dito sa taas. So, sun visor, meron siyang vanity mirror with lights. So, ang ganda this light pa. So, kung ayaw mo, ayan. So, ang ganda. Nakaka-amaze. So, ito naman, ayan. So, meron ditong makikita kung meron bang seat belt sa second row. Ayan. So, nakikita na dito kung sino ba yung may seat belt sa second row. Additional kasi, ang main safety features ng sasakyan is yung seat belt. So, ayan, nakakatuwa dahil mas malalaman ng driver kung naka-seat belt ba lahat. So, ito naman lalagyan ng mirror. So, hindi na siya masyadong visible since naka-open yung lights. And tingnan natin dito sa passenger kung meron din. So, ganun din. Meron ding, ayan, sun visor with vanity and lights. Tingnan natin tong console box. So, ayan yung console box niya. Kasya naman at A4 size. Ayan guys, yung speaker ni X-Force is Yamaha speaker. So, ayan, dito naman sa second row. So, ganun din. Sa side panel, may design pa rin siya dito. And, ayan. So, marami kasing equipped ng 6 speaker si X-Force. 6 ba or 8? So, ayan, may speaker. Yamaha. And, ayan, meron ding cup holder. May air ventilation din and control dito sa second row. So, di nyo na kailangan mag-worry kung tatamaan ba kayo ng aircon since may air ventilation. And at the same time, ayan, may Type-C port and USB port. So, ganyan yung sa second row. So, yun guys, nandito naman tayo sa likod ng X-Force. So, titignan natin kung ano ba yung sa likod niya. So, dito yung pinakabukasan ng likod. Ayan. So, kitang-kita nyo naman kung gaano kalaki, ka-spacious, luwag nung likod ni X-Force. So, ayan. Kasyang-kasya dito siguro yung ilang maleta. Kahit ako, siguro kasya ako dito sa third row niya. Actually, first time ko makita tong likod niya since nung nag-test drive kami, is hindi naman namin to nakita ng actual yung likod. So, first time ko talaga siya and na-amaze ako dahil napakaluwag niya talaga. Kung gusto nyo hihigaan ko to, itatry ko kung gaano kaluwag. Para makita nyo kung gaano ba kalaki yung likod niya. So, itatry ko lang. Tawag nyo kung i-bash. So, ayan. O, diba? Ang laki niya. Ganito pag nakaupo. And, tignan natin kung nakahiga. So, ayan. Kitang-kita nyo naman. Malaki. So, pwede ako ito malikod. And, pwede.
So, yun lang. Tinry ko lang kung gaano kalaki since na-amaze talaga ako. Dahil napakalaki ng likod ni X-Force. So, ayan, dito naman yung nalagyanan nung spare tire. Ayan, may ilaw na siya para in case na bubuksan nyo to. Ayan, then meron ditong additional storage. Ayan, meron din dito sa kabila. Storage siya. Ayan, so sobrang spacious niya talaga. Wala akong masabi. So, ayan, sa likod naman ni X-Force, naka-fin type antenna. And kung mapapansin nyo, naka two-tone siya since black yung roof and white yung body niya. So all variant naman to, kahit mapa GLS or GT variant, naka two-tone yung color niya. And ayun nga, yung antenna niya is naka-fin type. Meron na rin siyang spoiler. Ayan, equipped na rin ng brake signal. And ayan, yung tail light niya is naka T-shape with LED. Ayan, naka LED lights na siya. And meron tayong X-Force emblem dito sa likod. GLS variant naman, rear camera na siya. So, ang GT variant natin is naka-camera 360. For GLS variant, may rear camera siya. So, ayan. So, sa likod niya, ayan, meron din siyang design. So, nakakadagdag sa look, sa premium look ni X-Force. And para naman sa engine, naka 1.5 liter, 4 inline Dock 16 valve, Myvec gasoline engine. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe. Bye!